Billionaire God of War Ethan Hunt Chapter 111-110. Mayor Ties. Paano rin dumating si Mayor? Hindi lang ang alkalde kundi si Mayor Tyson na sinundan ng lahat ng mga ministro sa Greencliff. Ano ang nangyayari? Si Walter Gore ay hindi nang ahas na magsalita pa. Wala man lang siyang karapatang bumati kay Mayor Tyson. Paumanhin, ngunit ang aming kumpanya ay pansamantalang sarado. Nagmamadali at aakyat na sana si Mayor Tyson nang magalang siyang hinarang ng receptionist sa entrance at sinabi ito. Ano? Pakiramdam ni Mayor Tyson ay agad siyang magsusuka ng dugo ngunit hindi niya magawa kaya't nilunok niya ito at sinabing pansamantalang sarado. Tama iyan. Lumabas ng elevator si Diane na may hawak na bag. Ang aming mga dokumento ay hindi kumpleto at kami ay inutusan na suspindihin ang mga operasyon kaya kailangan naming sumunod sa batas. Tumingin siya kay Walter Gore sa tabi niya at mahinahong ipinaliwanag, kakasabi lang sa amin ng batihing sir dito. Mahigit 10 pares na mga mata ang agad na tumingin kay Walter Gore at sa kanyang mga tauhan at nakaramdam siya ng lamig sa kanyang puso. Saang agency ka galing? Galit na tanong ni Mayor Tyson. Mayor, galing po ako sa Ministry of Health. Munting ministro. Hindi hinayaan ng alkalde na magpatuloy sa pagsasalita si Walter Gore. Tumalikod na lang siya at sinigawan ng munting ministro at naging mabagsik ang mukha nito. Isa sa inyo. Namutla ang mukha ng medyo mataba na nasa katanghaliang gulang habang sumusugod. Sumama ang mga ministro kay Mayor Tyson para sa ribbon cutting ceremony, at sa daan ay biglang umalis si Mayor Tyson, sinabing may malaking nangyari, kaya kinabahan din ang lahat. Kailan nila nakitang ganyan ang itsura ni Mayor Tyson? Nagpanik siya. Saang department ka galing? Malakas na nagsalita ang munting ministro, ang lakas ng loob mo talaga. Anong ginagawa mo dito? Medyo natakot na si Walter Gore. Ito ang kanyang unang pagkakataon na makakita ng napakaraming pinuno ng mga bansa. Ako ay mula sa dibisyon ng negosyo sa ilalim ni Direktor Nixon. Nagkaroon ng ilang mga pagbabago sa mga proseso ng Palmer Group at hindi sila umabot sa aming mga pamantayan kaya narito ako upang mabilis na ipaalam sa kanila. Hindi pasok sa standards natin. Nalaman kaagad ni Ministro Small na si Walter Gore ay nagbubuga ng basura. Ang lahat ng papeles na ito ay ginagawa mismo ng ahensya ayon sa kanilang mga pamantayan. Kailangang gawin ito ng bawat negosyo sa ganitong paraan kaya paano magkakaroon ng anumang negosyo ng isang bagay na hindi nakakatugon sa mga pamantayan ng ahensya? Hindi ba iyon ang paglalagay ng paa niya sa bibig niya? Lumingon siya at nakita niya na ang ekspresyon ni Mayor Tyson ay sobrang pangit at mas madilim kaysa sa kalangitan sa gabi. So dahil hindi sila sumusunod sa aming mga pamantayan, sasabihin mo sa kanila na suspindihin ang mga operasyon. Kinilig din si Minister Small. Kahit na nga ay alam na ang Palmer Group na ito ay hindi isang ordinaryong kumpanya. Lahat ng kamakailang mga kaganapan sa kawanggawa ay suportado lahat ng Palmer Group na ito. Kahit sino pa ang nasa likod ng Palmer Group walang maglalakas loob na lumikha ng gulo para sa isang negosyong napakalaki ng naiambag sa lipunan. Iyon. Namutla ang mukha ni Walter Gore at hindi alam ang sasabihin. Hindi niya akalain na napakaraming pinuno ang biglang susulpot. Umaasa na lang siya na makakahanap siya ng butas na mapagtatagwan niya ngayon. Hindi mapakali si Diane. Sorry everyone, I'm really sorry. Hindi ko alam na darating ka at hindi kita ma-comfort. Umiling siya at sinabing hindi tayo maaaring magpatuloy sa negosyo hanggat hindi natin nakukuha ang opisyal na abiso. Habang sinasabi ito ni Diane, mas maraming empleyado ang lumabas sa elevator dala ang kanilang mga bag at lumabas ng gusali. Malinaw na ganap nilang sinuspinde ang lahat ng operasyon. CEO Palmer, huwag kang mag-alala. Nagpa siya si Mayor Tyson na magsalita dahil wala siyang pagpipilian. Balak niyang ipaubaya sa menor de edad na ministro ang pagresolba nito pero parang kung aalis talaga si Diane, mahihirapan siya sa nangyari ngayon. Munting ministro. Ang isang sigaw na iyon ay nagpang-inag sa malaking katawan ni Minister Small. Dahil lahat ng prosesong ito ay sumusunod sa aming mga pamantayan, paanong hindi sila makakasunod? Nagbubuga ka ng basura. Galit na pinagalitan siya ng munting ministro, sa tingin ko ay hindi pa tapos ang proseso ng iyong investigasyon. Iimbestigahan ko ang bagay na ito. Kapag nalaman kong lumabag ka sa mga patakaran o lumabag sa batas, paparusahan kita ng matindi. Kabanata 102. Nadurog ang puso ni Walter Gore. Seryoso ba ang lahat? Bakit ka nakatayo dyan? Humingi ng tawad kay CEO Palmer. I'm sorry. Mabilis na tumakbo si Walter Gore kay Diane at ibinaba ang kanyang ulo na parang bata na may ginawang mali, at napakaamo ng boses niya ngayon. Umiling pa si Diane. Hihintayin ko ang notification. Saka siya tumalikod para umalis. Nadurog ang puso ni Mayor Tyson sa mga oras na ito. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Mabilis siyang tumakbo kay Diane at ngumiti, CEO Palmer, huwag kang magalit.
Hindi ginagawa ng mga lower ranks ng maayos ang kanilang mga trabaho kaya ang minor minister ang mamamahala at magdidisiplina sa kanila ng naaayon. Hindi mo maaaring hayaan ang kumpanya na huminto sa operasyon dahil ng iyon. Pumunta ako ngayon dahil gusto kong makita ang isang kumpanya na gumawa ng malaking kontribusyon sa ekonomiya at komunidad ng Greencliff, kaya paano mo mapapahinto ang mga operasyon? Hindi talaga alam ni Diane kung sino ang lalaking nasa harapan niya. Pero alam niyang hindi siya ordinaryong tao. Pero hindi pa namin natatanggap ang notification na iyon, diretsyong sagot niya. Naipadala na namin ang notification. Naipadala na namin. Mabilis na nagsalita ang munting ministro, kukunin ko kaagad ang isang taong magpadala ng opisyal na abiso. Tapos tumawag siya. Tumango si Diane sa wakas. Pero halos wala na lahat ng tauhan ko kaya hindi ko kayo ma-entertain ngayon. Don't worry, don't worry. Pinaghirapan niyo lahat kaya magandang magpahinga ngayon, next time na lang ako. Nakahinga ng maluwag si Mayor Tyson sa kanyang puso. Bumalik si Diane sa itaas. Masama pa rin ang ekspresyon ng mukha ni Mayor Tyson. Napuno din ng takot ang mga tao sa likod niya. Napakalinaw na nila ngayon na walang dapat gumalaw nitong Palmer Group. Munting ministro, gusto ko ang mga resulta bukas. Lumingon siya upang harapin ang munting ministro na may matatag na ekspresyon. Pakiramdam ni Walter Gore ay lalabas na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Kung hindi mo ito magawa ng maayos, iabot mo ang sarili mong resignation letter. Talagang naramdaman ng munting ministro na umalis na ang kanyang kaluluwa. Lahat ay pinaalis doon, ngunit bumalik si Mayor Tyson at maingat na kumatok sa pinto ng opisina ng security guard. Nang makita niya si Ethan na nakaupo sa loob, tumayo siya ng tuwid at hindi na naglakas loob na huminga. Kaunti lang ang alam niya tungkol sa lalaking nasa harapan niya. Ngunit ang kaunting bagay na ito ay sapat na upang matakot siya hanggang sa mamatay. Ang gayong maalamat na tao ay talagang umiiral sa Greencliff. Bakit ang galang mo? Umupo ka. Si Mayor Tyson ay hindi nang ahas na maupo. Wala siyang karapatang umupo kay Ethan. Mahinahong sinabi ni Ethan, ngayong naalis na ang iligal na bilog, maaari mo nang iunat ang iyong mga kamay at paa upang gumawa ng isang bagay para sa lungsod na ito, di ba? Ang mga salitang ito ay nagpawis kay Mayor Tyson. Kaya ang taong nag-alis ng lahat ng mga iligal na bilog sa isang gabi ay si Ethan. Walang lakas ng loob na magsalita si Mayor Tyson. Naiisip pa rin niya na ang tanging taong maaaring gumawa nito ay ang maalamat na lalaking iyon. At ngayon, ang maalamat na lalaking ito ay nakaupo mismo sa kanyang harapan. Ang Greencliff ay isang lungsod na daungan sa kahabaan ng baybayin at may mga natatanging pakinabang. Ngunit hindi ito gaanong nabubuo sa nakalipas na ilang taon at lahat ng ito ay responsibilidad mo. Tumango si Mayor Tyson, oo, responsibilidad ko yan. Ngayon naalis na ang pinakamalaking hadlang. May mga tanong ka pa ba? Hindi. Sagot agad ni Mayor Tyson. Mahalagang paunlarin ang lugar na ito at sigurado akong alam mo kung ano ang gagawin. I-develop ang dapat i-develop at ayusin ang dapat ayusin. Nagsalin si Ethan ng isang tasa ng tsaa. Ang hayaan ang mga tao na mamuhay ng mas magandang buhay ay responsibilidad mo. Tandaan mo iyan. Ginamit ni Mayor Tyson ang dalawang kamay para tanggapin ang trepeo at seryosong sumagot, isaisip ko iyon. Sumimsim siya ng konti pero hindi pa rin mapigilan ang kaba sa loob. Kamusta naman kayo? Magpanggap ka na lang na wala ako, casual na sagot ni Ethan. Naunawaan ni Mayor Tyson ang kanyang mga salita. Ibinaba niya ang tasa at umalis. Nalutas ni Ethan ang isang problema na gumugulo sa kanya sa loob ng maraming taon sa isang gabi, kaya malaking tulong ito. Ayaw ni Ethan na ibunyag ni Mayor Tyson kung sino siya, ngunit alam ni Mayor Tyson na may ilang bagay na kailangan niyang tulungan si Ethan na maging maayos. Kabanata 103. Nakaupo si Direk Nixon sa kanyang opisina at ang kahon ng tsaa sa drawer ay tila naglalabas ng mahinang halimuyak. Sa tingin ko, 20 sila. Naramdaman niya ang mga numero at dapat tama siya. May nagtulak ng pinto at nabigla si Director Nixon. Hinihiling mo bang mamatay? Nagmura agad siya. Buti na lang at hindi niya inilabas ang kahon ng tsaa. Napakahirap ipaliwanag kung nakita ito ng ibang tao. Pero sa pagangat niya ng ulo ay agad siyang tumayo at namutla ang mukha. Munting ministro. Malungkot ang mukha ni Ministro Small at may dalawa pang opisyal sa likod niya. Lance Nixon, iniimbestigahan ka ngayon para sa katiwalian at panunuhol. Hindi napigilan ng munting ministro ang kanyang mga salita. Hindi, teka, munting ministro, ano ang mali? Nagpanik si Direk Nixon. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Bakit bigla na lang nila gustong mag-imbestiga? Tanungin mo si Walter Gore. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at malamig na sinabi, masayang tanggapin ang kahon ng tsaa, hindi ba? Pumunta at sariwain ang mga alaalang iyon sa bilangguan. Bago pa maipaliwanag ni Director Nixon ang anuman, umakyat ang dalawang opisyal at kinaladkad siya palabas ng opisina. Uwit.
Kasabay nito, si Steven ay nakaupo sa kanyang opisina at nasa napakagandang kalagayan. Ang pagsasagawa ng maliliit na aksyon tulad nito ay sapat na upang maging mahirap ang buhay ni William. Hangga't huminto sila sa pagtatrabaho ng ilang araw, walang paraan na kakayanin ni William ang mga pagkalugi mula sa ilang mga proyekto na mayroon sila. Pagkatapos ay gagamitin niya ang kanyang mga koneksyon sa pamilyang Stewart para makuha ang mga proyektong iyon. Ang lahat ng kapangyarihan sa pagpapasya ay babalik sa kanyang mga kamay muli. Pare, talagang pambihira ang hakbang na ito. Binabati ni Archie ang kanyang ama. Mukhang this time, down na down talaga si Diane and her family. Haha. Sobra nilang pinahahalagahan ang kanilang sarili noong nasaktan nila ang pamilya Stewart. Nakaramdam ng pananabik si Steven sa kanyang puso ngunit patuloy na nagmumukhang kalmado. Number 3 ang number 3. Paano niya malalampasan ang number 1? Hindi napigilan ng mag-ama na maging masaya sa sinapit ni William. Hindi na nila kailangan masyadong pilitin si William. Ang pagpapahinto ng kanyang kumpanya sa pagtatrabaho sa loob lamang ng ilang araw ay sapat na upang siya ay magdusa ng napakalaking pagkalugi. Kapag nakita ng mga business partner na iyon na may problema kay William, mawawala na sila ng tiwala sa kanya at hindi na sila pipiliing magtrabaho muli sa kanya. Iyon na ang pagkakataon ni Steven. They even dared to hit Joe Stewart. Ngayon ang pamilya Stewart ay lihim na naghahanda, kaya kapag gumawa sila ng kanilang paglipat, si Diane at ang pamilya ay hindi na magkakaroon ng pagkakataon na mabuhay. Talagang kinamumuhian ngayon ni Archie sina Ethan at Diane. Kapag bumagsak ang mga ito, tatapakan niya ito ng malakas. Habang nag-uusap sila, nagkagulo sa labas. We are from the tax department. We suspect your company of tax evasion and we will conduct an investigation now. Ang tunog mula sa labas ng pinto ay nagpabagsak sa ekspresyon ni Steven. Akala niya mali ang narinig niya. Matapos niyang makarinig ng mga ingay sa labas ay agad siyang tumayo at nagmamadaling lumabas. Nakita niyang maraming lalaking nakauniporme ang naglalabas ng kanilang mga warrant. Tay, bakit nandito ang tax department? Lalong nagpanik si Archie sa loob. Ang account ay hindi malinis sa lahat. At saka, hindi ba nagpadala ang mga autoridad para tingnan si William? Bakit sila nandito? Nadurog ang puso ni Steven ngunit nanatiling kalmado ang ekspresyon nito at sinabihan si Archie na huwag magsalita ng kahit ano. Hi sa inyong lahat. Pumasok si Steven na may malaking ngiti sa labi. What's wrong? Want to chat in my office? Huwag mo kaming hadlangan sa pagtupad ng aming mga tungkulin. Ang pinuno ng opisyal ng buwis ay may mabagsik na mukha. Marami na tayong ebidensya sa ating mga kamay kaya mas maganda kung makikipagtulungan ka sa ating investigasyon. Kumunot ang noo ni Steven. Ang account ay hindi malinis sa lahat. Hindi nila nakayanan ang anumang pagsisiyasat. Pero ang lalaking nasa harapan niya ay halatang hindi siya susuko. Nang suriin ang kanyang account, nalungkot si Steven. Kabanata 104. Kinabahan ang ekspresyon ni Archie at hindi na mukhang mayabang. Bago pa niya marinig ang tungkol sa gulo ni Diane at Ethan ay magugulo muna siya. Tumingin siya kay Steven na may pagmamakaawa sa mga mata. Kung magsagawa ng investigasyon ang mga autoridad, tiyak na masisira siya. Nagsimulang mag-isip si Steven. Sige, magtutulungan tayo, yun lang ang gagawin natin. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na dalhin ang mga opisyal sa Departamento ng Pananalapi, pagkatapos ay kinuha ang kanyang telepono upang ayusin. Kuwit. Kasabay nito, inosenteng nakaupo si Ethan sa opisina ni Diane. Wala talagang kinalaman sa akin. Nagtaas siya ng kamay. Buong araw akong nakaupo sa opisina ng security guard at hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Hindi ako naniniwala sa iyo. Umisi si Diane. Alam kong dapat may ginawa ka. Umiling si Ethan at ayaw umamin. Nagmamadaling dumating si William matapos malaman ang nangyari at medyo nag-aalala. Bakit sila dumating? Halatang gulat na gulat si William. Lahat ng tao sa Greencliff na makapagpapagalaw sa mga tao sa isang salita lang ay maagang nakarating sa Palmer Group. Sino ang mga taong iyon? Tanong ni Diane. Bahagyang natigilan si William sa kawalang magawang umiling. Masyadong mabait at inosente ang kanyang anak ngunit hindi ba't nagbasa man lang siya ng balita o nanonood ng TV. Napalingon siya kay Ethan at tumawa lang si Ethan. Nagkataon na nakilala ko sila sa isang charity event ngayon, paliwanag ni William. As long as we're fine. I heard Steven's side is being investigated. Ano? Nagulat si Diane. Noong una ay akala niya si Steven ang may pakana ng lahat ng ito. Pero sinusuri din sila. Nararapat sa kanila ito. Humuso siya. Wala na siyang natitira pang simpatiya para kay Steven at sa kanyang anak. Bukod dito, alam niyang hindi maiwasan ang panig ni Steven na mag-imbestiga. May mga problema sa lahat ng dako. Kaya lang umiling si William, walang nangyari sa kanila. Paano ito nangyari? Lalong nabigla si Diane. Pareho silang hindi malinis kaya may mga problemang darating.
Naintindihan naman agad ni Ethan ang nangyari. Tumingin siya kay William at sinabing mukhang tusaw talaga ang dalawang ito at nagayos na sila noon pa. Unti-unti niyang ipinagpatuloy, I think lahat ng maruming tubig ay nasa ulo ni Gerald, di ba? Ang pinakamahusay na kandidato para maging scapegoat ay si Gerald. May salungat na ekspresyon si William habang tumatango. Steven, hayop siya. Si Steven ang naging dahilan para ma-stroke si Gerald pero ngayon siya na rin ang scapegoat. Kahit na ang mga hayop ay hindi gumagawa ng mga bagay na tulad nito. Galit na galit si William pero wala siyang magawa. Kung alam ni Gerald na haantong siya sa ganito ngayon, pagsisisihan niya ba ang naging desisyon niya? Tay, may mga kahihinatnan sa bawat desisyon na gagawin at marami ng bagay ang nakatakda sa bato, mahinahong sabi ni Ethan. Hindi natin makontrol ang iba kaya ang sarili lang natin ang masusubaybayan natin. Tumango si William at huminga ng malalim. Alam ko. Ang mga pag-atake na ito ay mabilis na dumarating at mabilis din. Iyan ay madaling malutas nang hindi nagdudulot ng anumang kaguluhan. Siyempre, hindi naniniwala si Diane na nagkataon lang na pumunta sa opisina si Mayor Tyson para makita siya. Hindi rin naniwala si William. By the way, malapit nang dumating ang doktor sa Greencliff. Kaya dad, magpahinga ka ng mabuti nitong mga ilang araw at ihanda mo ang sarili mo, biglang sabi ni Ethan. Ipaubaya mo na kay Diane ang company affairs kaya niya. Tapos kinindatan niya si Diane. Iyon ang sinabi ni Diane kay Ethan noong umagang iyon. Siyempre, alam ni Diane na kapag may nangyari sa kumpanya, si Ethan ang unang lalabas at lutesin iyon. Humisi siya at palihim na ikinaway ang maliit na kamao para bigyan ng babala si Ethan na huwag siyang kulitin. Ngunit hindi napigilan ni Diane na matuwa nang malaman niyang darating ang doktor at maaaring gumaling ang binti ni William. Sure. Makikinig ako sa mga sasabihin mo. Seryosong tumango si William. Pagkaalis ni William, biglang naramdaman ni Ethan na may kamay na humawak sa bewang niya. Kabanata 105. Una ang kamay ay dumukot ng isang piraso ng karne pagkatapos ay pinilipit ito. Napabuntong hininga siya at lumingon kay Diane. Halos mapasigaw siya. Domestikong karahasan. May iba pang tao sa paligid kaya si Diane lang ang nasabi ni Ethan. Para asarin ako. Hindi pinansin ni Diane si Ethan at nagkunwaring galit. Sinabi niya kay Ethan noong umagang iyon na ipaubaya sa kanya ang lahat ng bagay sa kumpanya. Pero agad naman siyang sinampal ni Ethan. Sa tingin niya ba ay madaling i-bully ang mga babae? Nakakakilabot na tao. Pero alam niyang kung wala si Ethan, hindi niya talaga kakayanin ang lahat ng mga taong dumating sa hapon. Alam din niyang may gagawin si Ethan kaya naman naglakas loob siyang pumayag na suspindihin ang lahat ng operasyon. Ngunit nakaramdam siya ng matinding galit. Nang makita ni Ethan kung paano lang siya nagkukunwaring galit, hindi niya napigil ang matawa. Malakas siyang kinurot ni Diane kaya kailangan niyang magpanggap na masakit din ito. Sa pagkakataong ito, hindi na maabot ng mga awtoridad si Steven at ang kanyang anak, ngunit nagdulot sila ng kaunting pinsala. Hindi lamang ang departamento ng buwis. Halos lahat ng departamento ay dumating upang suriin at agad na hinampas ni Steven ang mesa. Natutuwa siyang handa na siya para dito. Nagbayad siya ng napakataas na halaga para matiyak na lahat ng pinakamalaking problema ay isisi kay Gerald. Nagtatampo na ngayon ang mukha niya at nagsimulang manginig si Gerald habang nakatingin sa kanya si Steven. You should thank me. Kung hindi kita na-stroke you would have to go to Prince right now, malamig na tawa ni Steven. Mas masahol pa talaga siya sa hayop. Gusto niya talagang magpasalamat si Gerald. Pinananatili kitang buhay para maging scapegoat ko. Never thought about it, right? Tumawa si Steven. Pare, kapakipakinabang ka pa rin sa pamilya Palmer. Saka siya tumalikod at umalis. Hindi nakaimik si Gerald. Gustong ikuyom ng nag-iisang kamay na nakakagalaw pa ang kamao para suntukin si Steven pero hindi rin magawa ni Gerald. Sa huli, naiwan na lang sa kanya ang dalawang agos ng panghihinayang na luhang patuloy na umaagos sa kanyang pisngi. Pumasok si Steven sa sala at nakita si Archie na nakahandusay sa sopa at nanginginig pa rin sa gulat. Muntik na siyang makulong. Dad, napakasama ni Diane. Napatikip ng ngipin si Archie. Paano nangyari ito? Hindi ba nalutas ito ng pamilyang Stewart noon? Hindi siya naniniwala na pakikinggan ng mga awtoridad si Diane o William. Hindi nila ito kaya. Baka si Ethan. Pero ang lokong yun ay marunong lang lumaban kapag nabaliw kaya malamang hindi rin niya kaya ang mga ganito. I've asked, instructions came from high-ranking officials parang anti-corruption movement ang ginagawa nila ngayon. Nagmura si Steven. Nagkataon lang na maswerte si Diane at ang pamilya. Si Director Nixon ay naaresto at ito ay isang masamang panahon upang arestuhin. Kaya naman nakalabas si Diane ang hindi nasaktan at si Steven naman ang nagkagulo. Si Steven ngayon ay lubhang hindi nasisiyahan sa pamilya Stewart. Sila ay isang malaking pamilya ngunit ang kanilang mga koneksyon ay hindi mapagkakatiwalaan.
Nakakahiya. Ilang araw na lang dadating ang sikat na doktor kaya bantayan ang lahat. Pagdating niya sa Greencliff, dumiretso na ako sa Fairbanks para sunduin si Joe, ani Steven. Hanggat tinutulungan natin ang doktor na gamutin ang binti ni Joe, ang mga steward ay magiging utang natin. Okay. Sabi ni Archie, pumunta ang doktor na iyon sa Greencliff First Hospital para mag-lecture at nabalitaan kung isa siyang totoong money freak. Dad, magkano ba ang dapat nating ibigay? Napakunot ang noo ni Steven at nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Kunin mo muna ang 1 milyon. Enough to treat 2 legs. Makalipas ang 3 araw, may malaking banner sa Greencliff International Airport para ipaalam sa lahat na hindi ordinaryong tao ang sikat na doktor na dumating. Agad namang sinabi ni Archie kay Steven nang makatanggap siya ng balita. Dumiretso agad si Steven sa Stuart sa Fairbanks mismo. Inihanda ni Archie ang pera at binayaran ang vice chairman ng Greencliff First Hospital, umaasang magagamit niya ang koneksyon na ito para ipagamot sa sikat na doktor si Joe. Kabanata 106. Nakarating si Steven sa bahay ni Stuart nang wala sa oras. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Quentin Stuart nang marinig niyang dumating na ang sikat na doktor. Bakit sa maliit na Greencliff pumunta ang isang sikat na doktor sa halip na Fairbanks? Sok, mas magiging komportable kung pupunta siya sa Fairbanks. Mr. Palmer, sigurado ka bang walang problema? Si Quentin Stuart ay nagkaroon lamang ng isang anak na lalaki at hindi niya ito maaaring hayaang manatiling baldado. Mr. Stuart, don't worry, I have arranged everything, sabi ni Steven sabay tapik sa sariling dibdib. Ipinapangako ko sa iyo na magiging maayos ang lahat sa pag-uwi ni Young Master Stuart. Kahit na kailangan pa niyang gumastos ng kaunti, wala siyang pakialam. Kung mapapautang niya ang mga Stuart sa kanya, kahit ang paggastos ng ilang milyong dolyar ay magiging kalamangan niya. Anthony, samahan mo siya. Nag-aalala pa rin si Quentin Stuart. May kailangan pa akong asikasuhin dito at hindi ako makaalis. Pumunta ka at tumulong sa pag-aalaga kay Joe. Teka, si Anthony Stuart ay nagsuot ng malamig na mukha at hindi gaanong nagpahayag. Wala na sa kanila ang nag-aksaya pa ng oras. Mabilis na sinundan ni Anthony Stuart si Steven upang ipadala si Joe sa Greencliff at maghanda para sa operasyon. Uwit. Sa kabilang kamay. Kinabahan si William. Ang dalawang paa na ito ay pailay na sa loob ng maraming taon at siya mismo ay hindi masyadong kumpiyansa. Ethan, pwede ba talaga? Kinakabahang tanong ni William. Nabalitaan ko rin na napakamahal ng mga doktor tayo. Kulang ba tayo sa pera? Tanong ni Ethan. At saka, wala naman siyang kinuhang pera sa akin. Bakit? Nahirapang paniwalaan si Diane. Nagkagulo ang buong Greencliff nang dumating ang sikat na doktor sa Greencliff. Napakaraming tao ang naghanda ng maraming pera para ipagamot niya sila. Noong wala akong tirahan, binigyan ko siya ng kalahating tinapay, seryosong sagot ni Ethan. Ayaw na siyang abalahin pa ni Diane. Kailan kaya siya muling mawawala ng tirahan? Kaibigan niya na naman ang beggar sect. Kalahating tinapay muli. Gaano karaming tinapay ang mayroon si Ethan sa kanyang sarili noong siya ay walang tirahan? Hindi ba't napakaraming mahuhusay na tao sa sektang pulubi na ito? Gustong magtanong ulit ni Diane pero hinayla siya ni April. Alam niyang hindi ordinaryong tao si Ethan kaya dahil sinabi ni Ethan na walang magiging problema, wala talagang problema. Walang itatanong. Tay, alis na tayo. Ngumiti si Ethan at ayaw nang magpaliwanag pa. Tinulak niya ang wheelchair ni William at sinabing, maaari nating itapon itong wheelchair pagkatapos ng araw na ito. Sa Greencliff First Hospital, puno ang paradahan ng sasakyan. Pawis na pawis ang 100 security guard habang idinidirekta nila ang trapiko sa loob at labas ng parking lot. Karamihan sa mga sasakyan ay nagsisikap na makapasok at kakaunti ang bumababa. Narito ang lahat para sa sikat na doktor na ito. Si Dr. John ay isang kilalang surgeon sa buong mundo. Nakatanggap siya ng pinakamainit na pagtanggap saan man siya magpunta. Marami sa mga nangungunang ospital sa bansa ang sobrang inggit kaya nagpunta siya sa Greencliff. Ang lahat ng mga orthopedic surgeon ng ospital ay nagtipon sa bulwagan. Walang gustong makaligtaan ang mga lecturer ni John kahit na sila ay propesor na sa medikal na paaralan. Nakaupo din sa isang tabi ang pinuno ng ospital at bakas sa mukha niya ang pagmamalaki at saya. Ang ganitong uri ng eksperto ay isang taong hindi nila maimbitahan kahit na sinubukan nila. Ngunit talagang nagkusa si Dr. John na makipag-ugnayan sa kanila at sinabing gusto niyang bisitahin ang Greencliff First Hospital at handang mag-opera sa isang pasyente para sa mga layuning pang-edukasyon. Marami sa mga tagapangulo sa mga lupo ng mga pangunahing ospital sa Fairbanks ang tumawag sa akin upang tanungin kung paano ko maimbitahan si Dr. John, mahinahong pagmamalaki ng chairman sa isang tao. Ngunit sino ang maaari kong sabihin sa kanya ang mga sikreto ng gayong negosyo? Kailangan natin siyang alagaang mabuti. Para kay Dr. John na dumating at ibigay ang ating hospital pointers ay ating pribilehiyo. Yes, yes, yes.
I have made arrangements. Isa pa dahil kailangan nating pumili ng isang taong magpapagamot itong taong ito. May kumikinang sa mga mata ng Deputy Chief. Ito ay isang pagkakataon sa negosyo. Kabanata 107. Ito ay isang pambihirang pagkakataon upang masaksihan ang operasyon na ginawa ni Dr. John. Hindi nagbago ang ekspresyon ng chairman. Sundin mo ang napagkasundoan natin noon. Ang pagkakataong tulad nito ay malamang na isang beses lang dumating sa buong career niya, kaya kinailangan niyang kunin ang pagkakataong ito para matiyak na maluwalhati ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng ospital na ito. Si Dr. John ay nasa entablado at pinag-uusapan ang kanyang sariling mga karanasan habang ang deputy chairman ay umalis na. Matagal nang naghihintay si Archie sa kanyang opisina. Chief, sa wakas nandito ka na. Napakatalino ni Archie at binitawan niya ang salitang deputy. Paano? Na-confirm mo na ba yung candidate? Ito ay nasa ilalim ng aking pangangalaga kaya hahayaan kitang tumayo sa harap at ito ay karaniwang sa iyo. Kalmadong nagpatuloy ang vice chairman, gayunpaman, ang taong gagawa ng pangwakas na desisyon ay si Dr. John at maaari lamang akong gumawa ng mga mungkahi. Agad namang napangiti si Archie nang marinig iyon. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, karamihan sa mga tao ay sasang-ayon sa host. Dahil ang vice chairman ang nagbibigay ng payo, malamang na magalang na pakikinggan ng sikat na doktor ang vice chairman. Pagkatapos ng lahat, kung sino ang nagsasagawa ng operasyon ay walang pagkakaiba sa doktor. Chief, ito ay isang maliit na pasasalamat, sana ay tanggapin mo. Agad namang naglabas si Archie ng isang box ng tsaa. Ang dami na nating napagkasundoan last time. Ngunit hindi ito tinanggap ng deputy chair. Sinulyapan niya ang pinto para masiguradong nakasara ito, sa ngumiti ng malapad, young Master Palmer, I'll be honest with you. Nabaliw ako sa mga taong naghanap sa akin nitong ilang araw. Pagdating ko lang kaninang umaga, nakatayo na rito ang general manager ng Flashpoint Logistics at naghihintay sa akin na may dalang 2 box ng parehong tsaa. Hindi ba ako napunta sa lugar na iyon? Medyo awkward ang itsura ni Archie. Isinusumpa niya ang doktor dahil sa pagiging matako na matanda sa kanyang puso, ngunit mabilis niyang ibinalik ang ngiti sa kanyang mukha. Ako ang bastos, nakangiting sabi ni Archie, it was only meant as a greeting. $1,000,000 na pagbati. Pagkatapos ng lahat ay maayos, magpapadala pa ako ng 2 kahon ng tsaa. Hindi pa rin tinanggap ng deputy chairman. Wala man lang siyang sinabi. Tumingin lang siya sa oras at parang naiinip na. Walang tumatanggap ng bayad pagkatapos lamang gawin ang kasulatan pagdating sa mga bagay na tulad nito. Nagmura si Archie sa puso niya. Naglabas siya ng checkbook sa bulsa at mabilis na isinulat ang halaga. I'll give it to you now para wala ka ng tanong ha. Napangiti sa wakas ang vice chairman. Kinuha niya ang tseke, pinagmasdang mabuti, saka tumanggo. Huwag kang mag-alala, irerekomendo lang kita. Pagkabato ay iniheniya mga takandiya akon may rekomenda si Kantet apiti dek mga takandiya akon Benjamin. Pero para kay Archie, tapos na ang deal. Ilang beses pa siyang nagpasalamat sa doktor bago tahimik na lumabas ng kwarto. Sakto namang lumabas siya ng ospital para makitang dinala ni Steven sina Joe at Anthony Stewart sa loob. Paano yan? Tanong agad ni Anthony Stewart. Hindi mahalaga. Tinapik-tapik ni Archie ang sarili sa dibdib. Ginawa ko na ang lahat kaya siguradong magagamot ang binti ni young Master Stewart. Nakahinga ng maluwag si Anthony Stewart nang marinig ito. Masigla rin si Joe habang nakaupo sa kanyang wheelchair. Sawang-sawa na siya sa wheelchair na ito at sawa na siya sa pagiging paralisado. Hindi niya magawang tumayo kung gusto niya. Mr. Palmer, kung maayos mong malutas ang problemang ito, sasabihin ko sa kuya ko. Sa pahayag na iyon mula kay Anthony Stewart, mas masaya si Steven na gumastos ng kaunting pera. Halika, pasok ka. Young Master Stewart, huwag kang mag-alala, napakaikli lang ng recovery time, balita ko may kakaibang teknik ang doktor na ito. Samantala, malapit nang matapos ang usapan ni Dr. John. Sa lalong madaling panahon, pipili siya ng mga maswerteng pasyente na sasailalim sa operasyon at gagamutin para sa mga komplikadong problema. Maraming tao sa labas ng hall. Lahat. Ang vice chairman ang host, kaya hinawakan niya ang mikropono at tumayo sa harapan at marubdob na nagsalita. Kami ay napakasaya na si Dr. John ay pumunta sa Greencliff First Hospital upang bigyan kami ng patnubay na ito. Ang iyong pahayag ay kamangha-mangha. Nagpalakpakan ang lahat. Si Steven at ang iba ay nakapila sa harap at mga 30 talampakan lamang mula kay Dr. John. Napuno ng saya at pag-asa ang mga mata ni Joe. Gusto niyang tumayo, gumaling ng mabilis at patayin si Ethan at pamilya. Sa pagkakataong ito, gusto ni Dr. John na pumili ng pasyente para sa operasyon at gamutin ang isang komplikado at halos imposibleng problema. Ang pagkakataong ito ay talagang mahirap makuha.
The deputy chairman continued to exclaim, naniniwala rin kami na mauunawaan din ng mga doktor ng Greencliff First Hospital ang napakagandang pamamaraang medikal na ito pagkatapos mag-obserba at mag-aral para mas mapagsilbihan namin ang mga pasyente at mapagpala ang mga tao. Isa pang malakas na palakpakan ang tumunog. Medyo naiinip na ang lahat sa ibaba ng stage. Kabanata 108. Lumapit ang deputy chairman kay Dr. John at kinausap siya sa English. Itinuro niya si Joe sa harap na hanay, sinabi na ang kanyang kalagayan ay mas angkop at maaaring matiyak na ang operasyon ay magiging epektibo. Inirerekomenda niya talaga si Joe. Natuwa si Joe nang makitang nakaturo sa kanya ang vice chairman. Si Anthony Stewart ay panatag, habang si Steven at ang kanyang anak ay lalong nasa sabik. Huwag kang mag-alala, naayos na nila pag-alo ni Anthony Stewart kay Joe. Tumango rin si Steven, at parang kontrolado niya ang lahat. 3 milyon. Gumastos siya ng $3 milyong para lang makakuha ng rekomendasyon. Ang yabang talaga ng banyagang doktor na ito, samantalang ang deputy chief na ito ay talagang sakam, ngunit kailangan niyang ibigay sa kanila ang anumang hilingin nila. Hindi nila inaasahan na umiling si Dr. John at sumulyap lamang kay Joe ng isang beses bago tumingin sa mga tao. Nadurog ang puso ni Joe. Tinanggihan ba siya? Si Anthony Stewart ay may kaparehong pangit na mukha, habang si Steven ay halos lumingon kay Archie. Imposible yun. Binigyan ko na siya ng pera. Nagmamadaling paliwanag ni Archie. Medyo awkward ang vice chairman habang nagpatuloy sa pagsasalita sa English. Dr. John, mayroon ka bang mas angkop na kandidato? Itong lalaking nasa harap na hanay ang pinakaangkop na kandidato para sa mga kondisyong itinakda mo para sa operasyon. Hindi siya pinansin ni John at tumingin sa paligid. Nang makita niyang may nagtutulak ng wheelchair sa pintuan ay agad na nagningning ang mga mata niya. Bago pa makapag-react ang vice chairman, sumigaw agad si John at nagsimulang magsalita ng fluent Mandarin. Nagsimula siyang tumakbo habang nagsasalita, hanggang sa maabot niya si Ethan at excited niyang sinabi, "Hoy! Bakit ngayon ka lang dumating? I need several months to prepare for this operation, you know." Kung hindi dahil kay Ethan, imposibleng makarating si John sa ganoong kaliit na bayan. Ang lugar na ito ay hindi tumutugma sa katayuan at posisyon nito. Nang marinig niyang magsalita si John ng matatas na Mandarin, natigilan ang vice chairman. Isa siya sa pinakamagaling na nagsasalita ng Ingles sa ospital, at iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng pagkakataong mag-host ng palabas. Ngunit talagang naiintindihan ni John ang lahat. So, naintindihan din kaya ni John ang lahat ng ibinubulong niya sa sarili niya kanina. Nang maiisip niya ito, namutla ang mukha ng vice chairman. Maldita siya sa pagkakataong ito. Masisira ang kanyang reputasyon. Natigilan din ang iba. Walang inaasahan na ang banyagang doktor na ito ay matatas magsalita ng Mandarin. Sina Joe, Steven at Archie partikular, ay kinailangang manood habang nagpasya si John laban sa kanila at naabutan si Ethan. Ethan. Hello uncle, tita. This must be Mrs. Hunt, right? Napakahusay magsalita ni John, at si Diane at ang kanyang pamilya ay namangha pa rin. Siya. Hello. Mabilis siyang tinanggap ni na William at April. Hindi nila akalain na ganito pala kapamilyar ang sikat na doktor na ito kay Ethan. Galing ba talaga siya sa sekta ng pulubi? Laking gulat nilang lahat at hindi makareact. I was good friends with Ethan. Noon pareho kaming walang tirahan at halos mamatay ako sa gutom, pero dahil nahati sa akin ni Ethan ang kalahating tinapay. Naramdaman ni Diane na manhid ang ulo niya. Pambihira ba ang lahat ng mga walang tirahan na ito? Hindi niya napansin si John na pilyong commendat kay Ethan. Nagtataka lang siya sa sarili kung saan nanggaling ang sekta ng pulubi na ito. Tama na ang kalokohan mo. Ang paa ng tatay ko. Kumunot ang noo ni Ethan at naging seryoso agad si John. Naghahanda ako para dito sa nakalipas na 2 buwan at tiningnan ko ng detalyado ang lahat ng kinakailangang impormasyon. Napagpasyahan ko na kung paano gawin ang pamamaraan ng paggamot, kaya walang problema. Dahil sinabi niyang walang problema, kaya magaling si Ethan. Kailan ang operasyon? Nilainggan ni John ang vice chairman. Handa na ba ang operating room? Hindi siya magalang tungkol dito. Oo, handa na. Handa na. Hindi na naglakas loob ang vice chairman na magsalita pa. Dahil hindi binanggit ni John ang nangyari noon, sinusubok niya ito ngayon. Maaari na nating simulan ang operasyon, sagot ni John. Teka, agad na sumigaw si Anthony Stewart na may masamang ekspresyon habang nakatitig kay Ethan at sa iba pa. Sino bang nagsabing ooperahan ka? Kabanata 109. Kung magpapa-opera ka, sa pamangkin ko yan. Patuloy siyang huminga ng malamig, kung hindi, makakalimutan ito ng lahat. Eksakto. Tumayo din si Archie at pinandilatan ang vice chairman. Galit na galit siya. 3 milyon. Gumastos siya ng $3 milyong para lamang irekomenda si Joe, at ang kanyang rekomendasyon ay ganap na tinanggihan.
Bale tinanggihan na sila. Pinili ng mga doktor na gamutin ang paralisadong mga binti ni William. Paano hinayaan ni Archie na mangyari ito? Mas gugustuhin pa niyang magkaroon ng ganitong pagkakataon ang ibang tao kaysa hayaang magkaroon ng pagkakataon si William na tumayo. May nag-iingay. Mabilis na nag-react ang vice chairman at pinaghandaan ito. Sa loob ng ilang segundo, maraming security guard ang sumugod na may dalang tasers at mga kalasag. Si Steven at ang kasama niya ay agad na nagmukhang pervert. Ang lakas ng loob mong pumunta dito at gumawa ng eksena. Ang vice chairman ay umungal pagkatapos ay nagsalita sa matuwid na tinig, lahat ng makasakit kay Dr. John ngayon ay magiging bahagi ng blacklist ng Medical Association at wala ng doktor na gagamot sa kanya. Ang mga salitang ito ay isang tunay na banta. Sino ang makakasiguro na hindi sila magkakasakit? Hindi naman masama kung mayroon kang banayad na karamdaman. Maaari kang makakuha ng isang regular na doktor. Ngunit paano kung ito ay isang malubha o posibleng nakamamatay na sakit? Ang mga sikat na doktor na iyon ay pawang miyembro ng Medical Association, hindi ba talaga sila magliligtas ng isang tao sa bingit ng kamatayan? Kami bilang mga doktor ay may tungkuling iligtas ang namamatay at tulungan ang mga nasugatan, ngunit kailangan din nating protektahan ang ating dignidad bilang mga doktor. Lalong nabalisa ang Vice Chairman. Dr. John came to our country to hold lectures and forums so that we can advance in medical science. How can he tolerate you all making a fuss here? Namutla ang mukha ni Anthony Stewart. Gusto niyang sabihin na galing siya sa Stewart family pero bigla niyang na-realize nang makita niyang naging malamig ang ekspresyon ni Ethan. Nasa Greencliff siya. Wala siya sa Fairbanks. Nasa teritoryo siya ni Ethan. Dahil naglakas loob pa nga siyang pilayin si Joe kung magkagulo man siya ngayon, hinding-hindi sila aalis sa lugar na ito nang magkahiwalay. Lalong nagalit sina Steven at Archie. 3 milyon. Nagpadala sila ng 3 milyon at natapos ang deal. At saka, tinatakot pa sila ngayon. Anong loika ito? Bakit may mga ganyang tao? Ikaw. Nababaliw na si Archie sa galit. Tinuro niya ang vice chairman at sisigaw na sana. Itapon mo sila. Hindi siya bibigyan ng vice chairman ng pagkakataong iyon. Nagutos siya at lahat ng security guard ay sumugod. Ang mga taser sa kanilang mga kamay ay nagsimulang mag-buzz at pumutok ng mga spark, kaya kinailangan ni Archie na lunukan ang lahat ng kanyang mga salita. Binigay na niya lahat ng pera kaya wala man lang ebidensya. Walang kwenta ang sasabihin. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Gusto kong operahan. Napasigaw ng malakas si Joe at nag-hysterical. Ayoko na sa wheelchair, ayoko na sa wheelchair. Walang nagmamalasakit sa kanya. Inilabas nila siya at pinalayas ang lahat ng kasama niya. Inihanda ng mabuti ng Greencliff First Hospital ang lahat kaya hindi na nagpaliban pa si John at hiniling kay Ethan na ipadala si William sa operating room. May ilang gwardya na patuloy na nagbabantay sa labas ng operation room. Hindi nila hahayaang may makagambala sa operasyon ng sikat na doktor. Ethan, wala namang magiging problema di ba? Medyo balisa si April at mariin niyang ikinuyom ang mga kamao. Gusto niyang pumasok para samahan si William ngunit nag-aalala siyang maimpluwensyahan niya si John sa pagsasagawa ng kanyang operasyon. Don't worry, sabi niya walang problema, walang magiging problema, pang-aaliw ni Ethan kay April. Si John ay isa sa mga nangungunang surgeon sa medikal na mundo at napakaraming nangungunang mga atleta sa buong mundo na na-restore ng kanyang mga kamay. Ang mga binti ni William ay pailay ng ilang taon at medyo mas mahirap, ngunit hindi nag-aalala si Ethan. Napansin niyang nakasimangot si Diane at mukhang nag-aalala at balisa. He quietly comforted her, don't worry, everything will be fine. Napatingin si Diane kay Ethan at agad namang lumuwag ang puso niya. Okay. Umabot ng mahigit 5 oras ang operasyon. Ang vice chairman ay nakatayo sa labas ng operating room kasama sila nang hindi umaalis. Kitang-kita niya na si Ethan ay may mabuting pakikitungo kay Dr. John kaya kailangan niyang tretuhin sila ng maayos. Sa wakas ay namatay ang mga ilaw ng operating room. Nag-walk out si John at puno ng pawis ang noo. Kabanata 110. Dr. John, paano nangyari ito? Agad namang tumayo sina April at Diane at naglakad habang nag-aalalang tanong. The surgery was very successful. The Achilles tendon has reattached and the nerves are still working. May mararamdaman siya after a month then magsisimulang gumaling after 2 months. Bibigyan ko siya ng maximum of 6 months para magsimulang maglakad. Panipi. Ito ay isang konserbatibong pagtatansya. Siyempre, kung susundin mo ang aking mga tagubilin sa physiotherapy, ito ay kukuha ng mas kaunting oras. Napaluha sa tuwa sina April at Diane. Hindi na napigilan ang kanilang mga luha. Makakatayo na ulit si William. Salamat doktor. Salamat doktor. Malapit nang lumuhad si April. Mabilis siyang tinulungan ni John na makatayo. Tita, huwag mong gawin ito, ahit taon mo ang buhay ko. Natuwa siya na alam ng taong ito ang ganitong uri ng pamahiin ng Chino.
Ako hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Pulang-pula ang mga mata ni April sa pag-iyak. Kapatid ko si Ethan kaya hindi mo na kailangang maging formal. Tumawa si John. Nabalitaan ko na si Auntie ay gumagawa ng masarap na matamis na suka ng baboy kaya sapat na ako kung susubukan ko ang mga ito. Mabilis na tumango si April sa kanyang ulo. Enough. Sobrang kalokohan. Sinama ng tingin ni Ethan si John. How dare he try na agawin ang pagkain sa kanya. Maaaring patuloy na mangarap si John. Isa itong ulam na inihanda ng kanyang biyenan lalo na para sa kanya kaya walang paraan si Ethan na makakain ito ng iba. Mas nakakatakot pa si Ethan kapag pinoprotektahan niya ang kanyang pagkain kaysa kapag siya ay galit. Dahil lahat ay naayos na, dapat mong gawin ang lahat ng kailangan mo. Ano ang gusto mong hapunan? Hindi kailanman naging magalang si Ethan kay John. Napakibit-balikat lang si John nang makita ang reaksyon ni Ethan. Tumingin siya kay Diane ng makahulugang tingin. Nagulat siya na may isang babae na nagawang makuha ang puso ni Ethan. That was amazing. I prepared Uncle's recovery plan so as long as you get a professional to supervise then there shouldn't be any problem. May iba pa siyang dapat gawin. Upang maisagawa ang operasyong ito kay William, isinantabi niya ang lahat ng iba pa niyang pakikipag-ugnayan at partikular na inabot ng 2 buwan ang paghahanda para sa operasyon. Sa mundong ito, ang tanging taong makapagpapagawa sa kanya ng ganoon ay si Ethan. Sinundan talaga ni John iyon at hindi nagaksaya ng 1 minuto. Natatakot siya na kung hindi siya aalis ngayon, hindi na siya hahayaang makaalis muli ng buo ng pagkain na nagpoprotekta kay Ethan. Medyo namumutla pa ang mukha ni William nang lumabas siya ng operating room. Ngunit hindi niya maitago ang enerhiya sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay malapit na siyang makatayo. Mr. Hunt, may inihanda akong VIP room at physiotherapy room. May mga professional physiotherapist na handang tumulong sa bahaging iyon, ngumiti ang deputy chairman at sinubukang mantikilya si Ethan. Rest assured kaibigan natin ang mga kaibigan ni Dr. John kaya magiging libre ang lahat. At saka, gagawin natin ang lahat para mapangalagaang mabuti si Chairman Palmer. Lalo siyang natakot na tanggihan ni Ethan ang alok niya. Oo naman, guguluhin kita kung ganoon. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tumango si Ethan at idinagdag, ako na ang gagawa ng sarili kong pagsasaayos para sa kaligtasan. Sure, walang problema. Tuwang-tuwa ang vice chairman. Kung makakalapit lang siya kay Ethan, gagawin niya ang lahat para dito. Ang bawat maliit na bagay ay binibilang-bilang isang tulong. At least magkakaroon siya ng maliit na pagkakataon na imbitahan si Dr. John pabalik para sa isa pang lecture. Tumakbo siya para mag-ayos. Ethan, salamat, seryosong sabi ni William. Alam niyang posible ang lahat ng ito dahil kay Ethan. Sa operating room, mayroong higit sa 10 eksperto sa larangan ng mga katulong ni John. Ito ang Greencliff First Hospital sa pinakamahusay nito. Ngunit lahat sila ay parang mga estudyante sa harap ni John at malinaw kung gaano kahanga-hanga si Dr. John. Hindi na kailangang maging magalang sa sarili mong anak, natatawang sabi ni Ethan. Ang iyong manugang ay kalahating anak din. Kompleto kang bata, sabi ni William, huminga ng malalim. Masyadong malaki ang utang ng pamilya nila kay Ethan at talagang hindi niya alam kung paano ito babayaran. Napatingin tuloy si William kay Diane at talagang bamaantong hininga. Namula agad ang mukha ni Diane. Gagamitin ba siya ng kanyang ama para bayaran si Ethan? Tinulak ni April si William sa kwarto niya para magpahinga. Nag-uusap silang dalawa at walang ideya si Diane sa pinag-uusapan nila. Umalis si Ethan kasama si Diane. Tinawagan niya si Tom Foster para ayusin niya ang mga tao na magbabantay kay William sa buong orasan. Ethan, I think I'm doomed. Napayuko si Diane at tuluyang nagsalita pagkatapos ng mahabang panahon sa loob ng sasakyan.